Ang kwentong inyong maririnig ngayon ay hango sa mga tunay na kwentong katatakutan. Ang katok sa hating gabi. Mag-isa lang ako sa bahay ng gabing iyon. Tahimik ang buong baryo. Yung klaseng katahimikan na parang may nakikinig. Wala kang maririnig kundi ang mahina at paos na ugong ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga kawayan sa likod ng bahay. Paminsan-minsan, may kaluskos ng bubong na yero. Parang may gumagapang, pero kapag sisilip ka, wala namang tao. 11:00 pa lang nakahiga na ako, pero hindi ako dinadalaw ng antok. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang bigat ang hangin. Parang may naghihintay. Ang bahay na iyon ay minana ko pa sa lola ko. Lumang kahoy. Makintab na sahig na naglalangit-ngit kapag tinatapakan. May mahabang pasilyo na diretsyo sa pintuan sa harap. Isang pintuan na kahoy din. Makapal, mabigat, at may 3 kandado. Hindi ugali kong magpuyat. Pero pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, bigla na lang, tok. Napatayo ako sa kama. Hindi iyon malakas, isang mahinang katok lang, pero malinaw, galing sa pintuan sa harap. Tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad gumalaw. Pinakinggan ko ang paligid. Baka may lasing lang na napadpad. Baka may kapitbahay na may kailangan. Lumipas ang ilang segundo. Pagkatapos, tok. Mas malinaw, mas mabigat. Napatingin ako sa orasan. 1:00 eksakto. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako naniniwala sa mga pamahiin, pero may naalala akong kwento ng lola ko noon. Huwag na huwag kang sasagot kapag may kumatok ng 3 beses sa hating gabi, dahil hindi tao ang nasa labas. Napailing ako, pinipilit kong matawa. Matanda na ako para maniwala sa ganoon. Pero bago pa ako makagalaw, tok. 3 beses, 3 eksaktong katok, hindi sunod-sunod, may pagitan, parang may pasensya ang kumakatok. Tahimik ulit ang paligid. Walang sumigaw, walang nagsalita, walang tumawag ng pangalan ko. Katok lang. Dahan-dahan akong bumaba sa kama. Bawat hakbang ko sa sahig ay may kasamang mahinang langit-ngit. Para bang ipinapaalam ng bahay ang presensya ko sa kung sino man ang nasa labas. Huminto ako sa gitna ng pasilyo. Hindi ko makita ang pintuan mula sa kinatatayuan ko. Pero alam kong nandoon lang iyon, ilang hakbang na lang. Huminga ako ng malalim. Ano to? Guni-guni lang. Bulong ko sa sarili ko. Pero bago pa ako makalapit, may narinig akong mahinang pagkaluskos. Hindi sa labas, sa likod ng pintuan. Parang may dahan-dahang pagdampi ng mga daliri sa kahoy. Parang sinusundan ng butil ng tabla. Hindi na ako nakagalaw. Bukas. Mahina. Halos pabulong. Hindi ko alam kung galing sa labas o sa loob ng ulo ko. Bukas. Napaatras ako. Hindi ko matuk ulit. Walang ginawa. Pero ramdam kong may nakatayo sa harap ng pintuan. Naghihintay. Lumipas ang 5 minuto. 10. 15. Wala nang kasunod. Sa huli, bumalik ako sa kwarto. Isinara ko ang pinto. Kinandado. Umupo ako sa kama at hindi na natulog. Kinabukasan, pagbukas ko ng pintuan, walang tao. Walang bakas ng paa. Walang kapitbahay na nagtanong. Pero may nakita ko. 3 marka sa kahoy. Hindi gasgas. Hindi pako. Parang 3 itim na bilog, eksaktong magkakapantay.
parang marka ng 3 daliri. At doon ko unang naramdaman, hindi iyon ang huling beses. Akala ko, 1 beses lang. Pero nang sumunod na gabi, hindi na ako mapakali. 10:00 alang, nakapatay na ang ilaw sa buong bahay. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang rosaryo ng lola ko. Hindi ako relihiyoso, pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Parang may paparating. 11:00, tahimik. 11:30, may narinig akong mahinang pagkaladkad sa labas ng bahay. Hindi sa pintuan, sa ilalim ng bintana. Parang may kung anong dumadaan sa lupa. Mabagal, mabigat. Hindi ako sumilip. Hindi ako gagalaw. 12:00, eksaktong tumunog ang orasan. At gaya ng inaasahan, tok. Napapikit ako. May pagitan. Tok. Ramdam kong namamanhid ang mga kamay ko. 3, hindi agad dumating. Lumipas ang 10 segundo. 15, 20. At nang akala kong tapos na, tok. Mas malakas, mas madiin, parang galit, at kasabay noon, may marahang pag-ikot ng doorknob. Dahan-dahan, paunti-unti. Hindi ako huminga. Nakalak iyon, 3 kandado, pero umiikot. Hindi bumubukas, umiikot lang. At sa unang pagkakataon, may narinig akong pagtawa. Mahina, basag, parang nanggagaling sa lalamunan na tuyong-tuyo. Bukas! Mas malinaw ngayon, hindi sa ulo ko, sa labas. Tumayo ako. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas, pero naglakad ako papunta sa pintuan. 1 hakbang, 2, 3. Tumigil ang pag-ikot ng doorknob. Tahimik. Nasa harap na ako ng pintuan. Ilang pulgada na lang ang pagitan ko. Ramdam kong may nakadikit sa kabila. Ramdam kong may mukha sa kabilang side ng kahoy. Hindi ko alam kung bakit, pero itinaas ko ang kamay ko. At dahan-dahang kumatok ako pabalik. 1 beses. Tumigil ang mundo. Pagkatapos, may 3 mabilis na katok mula sa labas. Tok, tok, tok. Sunod-sunod. Galit. Madiin. Napaatras ako. At sa unang pagkakataon, may narinig akong boses na hindi sa labas nang galing, kundi sa likod ko. Bakit mo siya sinagot? Nanlambot ang tuhod ko. Dahan-dahan akong lingon. Walang tao. Pero bukas ang pinto ng kwarto ko na isinara ko kanina. Hindi na ako natulog. Hindi na rin ako naghintay ng susunod na gabi nang walang ginagawa. Kinabukasan, pumunta ako sa matandang pari sa kabilang baryo. Siya ang nakalibing sa lola ko. Siya ang nakakaalam ng mga lumang kwento rito. Hindi pa ako nakakapagsalita, tinignan na niya ako ng matagal. May kumatok na ba? Tanong niya. Napatanggo ako. Ilang beses. 3. Napapikit siya. Hindi ka dapat sumagot. 1 beses lang ako kumatok pabalik. Napailing siya. Iyon ang paanyaya. Ipinaliwanag niya sa akin ang isang lumang paniniwala sa baryo.
May espiritu raw na gumagalaw tuwing hating gabi. Hindi ito basta kaluluwa. Isa itong bagay na hindi makapasok hanggat hindi mo kinikilala. 3 katok. Simbolo ng paghamon. Kapag hindi mo pinansin, aalis. Kapag sumagot ka, may pahintulot na. Pahintulot saan? Mahina kong tanong. Hindi siya agad sumagot. Kukunin niya ang lugar mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka niya agad papatayin, sabi ng pari. Unti-unti kang mawawala at siya ang papalit. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi totoo yan. Pero sa loob ko, alam kong totoo. Dahil simula nung kumatok ako pabalik, may mga bagay na nagbago. May mga sandaling hindi ko maalala ang ginagawa ko. May mga oras na nakatayo ako sa harap ng pintuan nang hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. At tuwing 12:00, hindi na siya kumakatok. Nasa loob na siya. Hindi ko na alam kung ilang gabi na ang lumipas. Sa loob ng bahay na iyon, tila walang umaga. Kahit sumikat ang araw, parang may nakasabit na manipis na dilim sa bawat sulok. Ang mga dingding ay tila mas makitid, ang hangin ay mas mabigat, at ang katahimikan mas malalim. Simula nang kumatok ako pabalik, hindi na siya bumalik sa labas. Hindi na siya kailangang kumatok sa pintuan dahil nasa loob na siya. May mga sandali na nagigising ako na nakatayo sa gitna ng sala, nakaharap sa pintuan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon. Minsan, hawak ko ang susi. Minsan, nakabukas na ang unang kandado. At isang gabi, doon nagsimula ang wakas. Nagising ako sa isang tunog. Hindi katok, kundi paghinga. Mabagal, malalim, hindi akin. Madilim ang kwarto ko. Wala akong binuksang ilaw, pero ramdam ko may nakatayo sa paanan ng kama. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Wala akong nakita, pero alam kong may naroon. At saka ko naramdaman, may malamig na daliri na dahan-dahang dumampi sa aking paa. Napasinghap ako at napabalikwas ng bangon. Walang tao, walang anino, pero bukas ang pinto ng kwarto ko. At sa dulo ng pasilyo, may nakatayo. Hindi ko maaninag ang mukha, pero kilala ko ang tindig. Kilala ko ang hugis ng balikat. Kilala ko ang sarili kong katawan. Ako, nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatitig sa akin. Unti-unti itong umatras papunta sa pintuan sa harap. Parang inaanyayahan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero tumayo ako. Naglakad ako palabas ng kwarto. Bawat hakbang ko may kasamang langit-ngit ng sahig. Ngumit ang nasa dulo ng pasilyo, hindi gumagawa ng tunog. Tahimik lang, nakatayo sa harap ng pintuan. At nang makarating ako sa kalahati ng pasilyo, nawala siya. Parang usok na naglaho. At kasabay noon, narinig ko ang unang katok.
Hindi sa labas, kundi sa loob ng pintuan, mula sa kahoy mismo. Tok. Nasa mismong pagitan ng dalawang mundo ang tunog. Napahanting ako. Humikpit ang dibdib ko. Tok. Mas malalim. Mas mabigat. Parang may kamay na galing sa kabilang side ng realidad. At saka, may naramdaman akong presensya. Hindi ko kailangang lumingon para malaman. Nandoon siya. Mas malapit ngayon. Mas buo. Mas totoo. Tok. Ikatlo. Ang buong bahay ay tila napabuntong hininga. Ang mga kandado sa pintuan ay nagsimulang umuga. Isa-isa. Walang humahawak. Walang gumagalaw. Pero naririnig ko ang mahinang pag-click. Unang kandado, bumukas. Pangalawa, bumukas. Pangatlo, hindi pa. Nakatayo ako roon. Hindi ko alam kung sino ang kumukontrol sa mga kamay ko. Unti-unting umangat ang kanang kong kamay. Humawak sa huling kandado. Wag. Mahinang kong bulong. Pero hindi ako ang may hawak sa sarili kong katawan. Dahan-dahan itong pinihit. Click. Bumukas. At kasabay noon, tumigil ang lahat ng tunog. Walang hangin. Walang kuliglig. Walang paghinga. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa bahay. At saka ko naramdaman, may isa pang kamay na nakapatong sa kamay ko. Malamig. Manipis. Mahaba ang mga daliri. Mas mahaba kaysa sa akin. Salamat. Bulong mang boses sa mismong tenga ko. Hindi ito nanggaling sa labas. Hindi rin sa loob ng ulo ko. Nanggaling ito sa mismong anino ko. Dahan-dahan kong tinignan ang sahig. Sa ilalim ng ilaw ng buwan na pumapasok sa bintana, may dalawang anino. Magkadikit. Pero ang isa, mas matangkad, mas payat, mas mahaba ang leeg, at ang ulo nito ay bahagyang nakatagilid, tila sinusuri ako. Biglang bumukas ang pintuan. Hindi papasok, kundi papalabas. At sa isang iglap, nag-iba ang lahat. Ako na ang nasa labas, nakatayo sa malamig na lupa sa harap ng bahay, nakatingin sa pintuan. Nakikita ko ang loob, at sa loob, may nakatayo. Ako, pero hindi ako. Mas tuwid ang tindig, mas maitim ang mga mata, mas mabagal ang paghinga. Nakangiti, ngunit hindi umaabot sa mga mata ang ngiti. Sinubukan kong sumigaw. Walang lumabas na tunog. Sinubukan kong kumatok sa pintuan. Hindi ako makagalaw. Unti-unti kong napagtanto, hindi ako ang may katawan. Isa na lang akong presensya. Isang bagay sa labas. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang sarili kong kamay na kumakatok. 3 beses. Tok. Mahina. Tok. May pagitan. Tok. Eksaktong 3. Sa loob ng bahay, nakita ko siyang ngumiti ng mas malapad. Lumakad siya papunta sa sala. Umupo sa dati kong upuan. Huminga ng malalim at bumulong. Susunod.
At doon ko naintindihan ang lahat. Hindi pala ito pagpatay. Hindi rin ito pag-aari. Ito ay pagpapalit. Ang kumakatok ay dating nakatira. Ang sumasagot, ang papalit. At ngayon, ako na ang nasa labas. Naghihintay. Sa susunod na taong magigising sa hating gabi. Sa susunod na makakarinig ng 3 katok. At kapag sumagot siya, makakapasok ako ulit. Makakahawak ako ulit. Makakahinga ako ulit. Hanggang sa may susunod na papalit. Kaya kung sakaling magising ka mamayang 12:00 at may marinig kang tok, may pagitan, tok, at ikatlo, tok. Huwag kang gagalaw. Huwag kang sasagot. At lalong huwag kang kakatok pabalik. Dahil baka ako iyon. Nakatayo sa harap ng pintuan mo. Ngumingiti. At naghihintay na ikaw naman ang papalit. Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na kung kaya mo. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na totoong kwentong katatakutan.